Hello guys, Eric Motovlog here, and today pag-uusapan natin ang isa sa mga expressway legal na motor ng FKM Motorcycle Philippines, ang Falcon X400. So tingnan natin yung kanyang spec at kung ano ang kayang ibigay ng motor na ito. Let's go! Hi guys, Eric Motovlog here, back again with another exciting motor review. Ngayon, we're diving deep into the Falcon X400, ang bago at pasabog na motor mula sa FKM Motorcycle Philippines. Baka ito na ang hinahanap mong budget-friendly but powerful ride. Let's go! Simulan natin sa puso ng motor. The Falcon X400 is powered by a 400cc parallel twin-cylinder, dual overhead cam engine with 8 valves. Maximum horsepower is 28.5 kilowatts at 9,000 RPM and maximum of torque at 35 Nm at 6,500 RPM. Ibig sabihin, solid ang hatak nito, perfect for long rides and even city traffic. At dahil EFI ang fuel system, mas matipid at eco-friendly ang motor na ito. 6-speed manual transmission rin ang naka-install, giving you that smooth gear shifting. Ready ka na ba for your next adventure? Tignan naman natin ang suspension system. Sa front, meron tayong inverted shock absorber habang sa likod ay multi-link cradle. Anong ibig sabihin nito? Smooth rides kahit na madalas tayong sumasagupa sa lubak dito sa Pilipinas. Dagdag pa dyan ang ABS-equipped disc brake sa harap at likod for maximum safety. Plus with 110/70/17 sa front tires at 150/60/17 sa rear tires. You're getting both grip and balance for all road conditions. At pagdating naman sa sukat, the Falcon X400 stands tall at 202.5 cm ang haba, 79 cm ang lapad, at 111 cm ang taas. Kung gusto mong malaman kung bagay sa'yo, ang seat height ay nasa 790 mm, perfect for medium to tall riders. At dahil mayroon itong 170 mm ground clearance, hindi ka rin basta-basta masasayad sa mga humps at lubak. Ang fuel tank, 15 liters, which is more than enough for long distance rides. So ano guys, worth it ba ang Falcon X400 with its powerful engine, solid suspension, and sleek design? Sulit na for 208,000. Pwede ka pang mag-ride in style while staying within the budget. For me, it's a big thumbs up. So kung mapapansin nyo guys, ang unang-unang mapapansin natin dito, yung kanyang trellis frame, no? Tinerno nila yung kulay na orange dito sa kanyang tangke. Kung mapapansin nyo guys, no, ang kapal, no? Ayan, no? Ang ganda rin ng tangke niya dito. Kung mapapansin nyo, nandito yung logo ng FKM. Tapos may nakalagay ditong 400, since 400cc itong motor na to. So ito is metal, plastic. Ito yung kanyang radiator. Yan guys. Alloy to, no guys, nilagyan nila ng design dito, no, aesthetic design, no, para dagdag pogi dito sa motor na to. Tapos may nakalagay ditong Falcon X400 na sticker. At kagandahan dito guys, kay Falcon X400, nilagyan nila ng grab rail dito, no, para sa mga passenger nyo, para at least may hawakan sila dito. And then meron siyang extended plastic fender dito, kung makikita nyo, ayan. And then meron siyang nakalagay na rin dito na tire hugger kung saan nakalagay yung plate natin.
Ayan, napakaganda, no? Napakalinis tignan. At kung titingnan nyo rin guys, gustong-gusto ko rin tong kanyang swing arm. Napakalapad niya. Ayan, kung makikita nyo. Ang lapad, ang kapal niya. Oh. Ayan, meron siyang tire hugger din dito para hindi pumasok yung putik sa loob. At meron siyang napakagandang seat dito na brown leather guys. Napakaganda, ang lambot. And then meron siyang mapapansin nyo. Gustong-gusto ko yung nakalagay dito na parang konting umbok, no? Ang lapad ng kanyang upuan. So, ang lambot nito guys. Komportable kayo pag umupo kayo dito. At meron din siyang LED tail light dito sa likod, no? Tingnan nyo parang bigote siya. And then yung kanyang turning signal light guys, oh, naka-LED na rin dito sa likod at pati dun sa harap. And tignan naman natin yung kanyang harap. Ayan guys. Gustong-gusto ko yung headlight niya, no? Napaka-modern ng design. So makikita nyo may daytime running light tayo dito. Daytime running light. Makikita nyo dito may logo ng FKM. Tapos dito pag naka-low beam tayo guys, ito yung ilaw. Tapos testingin natin pag naka-high beam siya. Switch natin yung high beam. So ayan ang itsura niya guys pag naka-high beam naman siya. So ang kagandahan dito guys, meron siyang switch. May option kayo. Pwede nyong i-off yung kanyang headlight. Pero kung gusto nyo, yung daytime running light lang, i-open nyo. And then, yung kanyang headlight. Yan, naka-high beam siya niyan. So ayan guys, no. Tapos makikita nyo dito, naka-LED turning light na rin siya dito sa harap. And then ito, plastic, no. Ang kagandahan dito, nakakabit na siya mismo dito sa headlight mismo. And then meron siyang design dito guys, makikita nyo. And then gustong-gusto ko rin dito yung nakalawit yung kanyang dash. Ayan, speaking of dash guys, tingnan natin yung kanyang dash. Yung kanyang TFT. Ayan, napaka-astig ng kanyang animation, no? Ang ganda. Tapos ito yung kanyang itsura guys. So ito, naka-white background. Paggabi naman to, automatic nagba-black yung background niya. Ayan. Alam ko napapalitan to eh. Ayan, no? Pwede nyo palitan yung kanyang kung ano yung gusto nyo piliin. Dalawang klase. So makikita nyo dito yung time, yung kanyang fuel indicator, turning signal light nyo, makikita nyo. Makikita rin dito kung naka-high beam kayo. Ayan yung trip nyo, yung kanyang yung tinakbo na ng motor. Tapos meron siyang voltmeter. Ayan, ABS activated. Yan yung makikita nyo sa kanyang dash. So punta naman tayo sa mga buttons niya guys. Dito yung mga button ng ating panel gauge sa ating TFT panel. Yan, makikita nyo. Ito meron siyang up and down, set and back. Dito yung kanyang high beam and low beam. Dito yung horn. And then dito yung kanyang turning signal light, left and right. And then meron din siya ditong passing light. Dito naman sa kabila, meron tayong hazard. And hazard button. Meron tayong kill switch. Dito naman, meron tayong option ng sa ating headlight. Pwede nating open yung daytime running light or pwede nating buksan yung headlight. Pwede rin natin siyang i-off. Dito kanyang starter. Ayan. And punta naman tayo dito sa kanyang lever. Adjustable yung kanyang lever from 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman, 1, 2, 3, 4, 5 din guys. Ayan, adjustable. At ang gandang tingnan ng kanyang, ang linis tingnan ng kanyang handlebar, no guys. Tumeterno yung kulay ng handlebar niya dito sa kanyang TFT panel. At tapos makikita nyo may logo ng FKM dito. Diba, astig. Yung front fender niya guys, napakaganda, no. Tapos meron siya dito, hindi ko alam kung alloy ito or steel siya, no. Nakakapit dito sa plastic fender natin. Saka kung makikita nyo guys, itong Falcon 400 ay naka-dual disc brake na siya. So, per disc, meron siyang 2 piston. And then sa kabila na disc, naka 2 piston din siya. And then sa likod, naka disc brake na rin siya. Naka single piston. Equip pareho ng front at back ng ABS or anti-braking system. Dito sa front tire natin guys, meron siyang size na 110 by 70 by 17. Ayan, tubeless na rin. And then sa likod, ang tire size natin sa likod ay 150 by 60 by 17. Tubeless na rin yan guys. Tapos ito yung ating radiator. So meron na rin siyang radiator cover dito, no? And then meron na tayo ditong plastic, ano tawag dito, skid skirt. Para protection dito sa ating headers, saka dito sa ating oil filter. Meron tayong silver footrest na mayroong rubber dito
para kumapit yung ating sapatos. Ang ating suspension sa likod ay monoshock suspension na freeload, adjustable yan guys. At isa sa mga special features ng motor na to guys ay mapaandar natin siya using this remote. So meron din tayong susi dito, pwede rin natin gamitin itong remote. So i-click lang natin ito ng 2 beses, itong kidlat, ito yung portion na to. Try natin, 1, 2. Yan, umaandar siya, di ba? So kahit na wala itong susi, basta meron tayong remote, kaya natin paandarin ang Falcon X400. So patayin natin siya, i-unlock lang natin, so mamamatay siya. So meron din siyang alarm. Subukan natin yung alarm niya. Yan yung kanyang alarm. Meron siyang lock and unlock. Yan. So try ulit natin. I-start ulit natin using this remote. Alright. So yun guys, i-test drive naman natin ngayon ang Falcon X400 ng FKM Motorcycle Philippines. And may nakalimutan pala akong sabihin kanina, no? So itong si Falcon X400 ay meron din siyang camera dito sa harap. And just in case na malobat kayo, meron din siyang charging port dito. Makikita nyo, kita nyo dito, ayan, oh. Pwede kayo mag-charge ng inyong cellphone or camera dito sa kanyang charging port. So ngayon, tingnan natin kung anong kaya nitong Falcon X400. I-test ride natin siya. Alright. Yun, no. Ang baba lang nitong Falcon, no. Tamang tama lang to sa mga ka-riders natin na hindi pinagpala sa height, no. Kasi mababa lang tong Falcon. Subukan din natin siya ipasok dito sa expressway. Ingat lang tayo, maraming sasakyan. Ang ganda ng TFT panel niya guys, no. So hindi siya mahirap basahin at kitang kita lahat ng information na gusto nyong malaman. So yung kanyang gear indicator makikita nyo rin dito sa kanyang TFT panel. Yung kanyang voltmeter, may orasan na rin siya. Yung kanyang gasolina, yung kanyang fuel tank indicator, yung tachometer niya maganda rin. Yung speedometer dito sa gitna makikita nyo rin siya. Tsaka ang linis talagang tingnan ng kanyang handlebar. Subukan natin ipasok itong Falcon X400 sa expressway. Let's go. Woohoo! Makakapasok nga ba itong Falcon X400 dito sa NLEX? Tingnan natin. Alright, let's go. Sana may cash pa. Pag wala, patay. Sana meron cash. Yun, meron. Alright, let's go. Alright, here we go. Dito na tayo sa NLEX. So ayun, balik tayo dito sa bike. Yung kanyang upuan guys, in fairness malambot siya, no. Dahil yung leather na upuan niya malambot. Komportable din to sa mga long rides. Alright. May mga bata dito. Pati yung mga badyaw nandito sa loob ng NLEX. Buti hindi bawal to. Okay. Ito nga palang Falcon X400 guys ay hindi to equipped ng slipper clutch. So expect natin na medyo mabigat yung kanyang clutch. Sa gearing naman
okay naman siya, hindi naman siya yung ganun alam mo yun, pag nag gear ka yung lumalagotok. Okay naman siya. Bukan natin siya. Second gear tayo. Alright. In fairness, yung kanyang throttle is responsive guys. So tingnan nyo. Alright. Medyo maraming sasakyan lang ngayon. Yung inyong tuhod, yung kanyang sitting position, medyo upright siya. Ayan, komportable yung pagkakaupo natin. Medyo may pagka-aggressive siyang konti. Pero yung torque niya guys, oh, sarap. Matulin din to. Hindi ko lang alam sa high gear. Subukan natin fourth gear kung kaya. Oh, pwede. Nice. Saka yung side mirror niya, stock side mirror, maganda rin. Bilog siya, bagay siya dun sa kategory ng motor. And malaki siya, maganda siyang silipin, no? Kitang kita mo yung nasa left and right mo. Woohoo! Oh no. Woohoo! Alright. Very responsive yung kanyang throttle. Nasa fourth gear lang tayo. Alright guys. So sulit na sulit nga ba itong FKM Falcon ng FKM Motorcycle Philippines sa halagang 208,000 guys. Ito yung mapapasa inyo. Napakaganda ng TFT panel, yung kanyang dash kompleto ng kanyang mga information na kailangan nyo. And syempre, dahil expressway legal dito, makakapasok kayo sa expressway sa halagang 208,000. Ayan, no? Kung chill ride lang ang hanap nyo, dito na kayo sa FKM Falcon X400. Lalo na sa mga nangangarap na magkaroon ng big bike or yung first time pa lang mag big bike, swak na swak to para sa mga nagsisimula mag big bike. Hindi siya ganun kalakasan, pero kumbaga magagamay natin yung ganitong klaseng motor para pag nag-upgrade tayo, hindi na tayo masyadong naninibago, no? Ayos, dito lang tayo, Mexico exit. Alright, nakapasok ang FKM Falcon dito sa NLEX. Yung kanyang engine, medyo nararamdaman ko yung init guys, no? Nakapantalon pa tayo nito. Ramdam ko yung init. So dito na tayo, Mexico exit. Alright, Mexico exit. Ayan yung TFT panel niya, naging black dahil madilim dito, dahil sa mga puno. Tingnan natin pag lumiwanag, magiging white yung background ng panel niya. Ang galing, no? May sensor. Ayun, no? Nag white siya. Ang galing. Dito tayo, keep right. Wala tayong RFID. Alright.
31 pesos from San Fernando to Mexico. Thank you. Alright, let's go. Alright, success ang ating pagpasok sa NLEX using FKM Falcon X400 ng FKM Motorcycle Philippines. Alright, so yun guys, syempre maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines. Walang sawa nilang pagpapahiram ng kanilang mga units gaya nitong Falcon X400, and ma-experience natin yung mga iba't ibang klase ng kanilang motor. So sa mga gusto rin mag-inquire about sa mga motor ng FKM, pwede po kayong mag-comment down below sa ating YouTube and Facebook para ma-assist po namin kayo. Ayun, so siguro hanggang dito na lang ang ating vlog na ito. Sana nagustuhan nyo yung ating vlog. So comment down below guys kung pasok ba sa taste nyo itong Falcon X400. So muli, maraming salamat. Ako po si Eric Motovlog. Ride safe and God bless us all. Woohoo!